Uy, mga kapatid, nakita ko tong post na to sa Facebook. Nakakatawa. Ganyan daw ang mga teacher nung hindi pa uso si Tulpo. May konting kwento ako sa inyo. Ako, inabot ko yan eh. Yun nga lang, akala ng mga kaklase ko noon, privileged ako kasi yung co-teacher ng mga teacher ko ay tita ko. So may tita ako na teacher. So maraming privileges yung may tita kang teacher. Nakakautang ka sa matakaw ako na mataba. Nakakautang ako sa kantin, i-charge ko sa tsahin ko. Pagka Tapos kapag nung grade 2 ako, napatai ako sa short. Nagtai ako nun eh. Meron akong extra damit dun sa office ng tita ko. So yon, may mga privileges ang pagiging pamangkin ng teacher. Although yun nga lang, marami ring disadvantages kasi dahil hindi kami epal, some teachers are trying na ipakita na hindi ako pinapaboran. So medyo umu-over sa hindi pagpabor sa akin. Hindi lahat ng opportunity meron ako kasi kunwari feeling ko magaling ako mag-drawing pero to give opportunity sa iba na walang honor, kasi nag-honor ako ng bata ako eh, o yung to give opportunity sa iba, yun ang isasali sa mga poster logo making ko. Mahilig ako sa ganun eh. Although I realize di naman nga kasi ako ganun kagaling, kaya talagang dapat sila yung sinali, no? Tapos kapag yung tita mo, gagawa kayo ng mga project, magkakarpintero kayo. Ang gusto ni tita nun, magliha-liha lang ako ng kahoy dun sa school. So mas mababa yung grade mo kasi nakikita ng ibang tao na nagliliha-liha ka lang, ang bumubuo ng aparador yung tita mo, ganon. So maraming disadvantages din, pero mas marami yung advantages. Siyempre nakakakain ako ng maayos. Pero naranasan ko talagang hampasin ng patpat sa sugat ko. May sugat ako sa alak-alakan, tapos nahampas ako ng patpat. Tapos hindi naman namin inaway yung teacher. Pinakausap lang siya sa tsahin ko and nag-deny yung teacher noon. Pero malapit sa tita ko yung pumalo sa akin, si Mr. Marabi. Naalala ko yun eh. Gustong gusto niya na ipakita na hindi siya na may-favorite. Okay lang naman yun. Tapos sino pa ba? Ma'am Fortuno, yun, binibilad ako sa araw nun, pinapalabas ako nun. Naranasan ko yun, kagaya ng lahat ng estudyante. So, hindi ko masasabi na favored ako sa sitwasyon ko. So, yan, totoo yan. May mga makukulit naman kasi talagang bata, binabato ng eraser. Nakikita ko yan. Yun nga lang, kami kasi hindi kami ganun kabastos sa mga generation ngayon. Kasi ngayon, hindi na sila takot sa consequences eh. Ako nga, dapat maranasan ng generation ngayon na mapahiya eh. Alam niyo kung bakit? Kapag binastos mo yung teacher, dapat lang mapahiya ka. Dapat patawag yung magulang mo. Kung hindi ka marunong mag-behave, siga-siga ka sa klase, hindi mo ginagalang yung order o yung utos ng teacher na manahimik, magsulat, dapat ikaw na dinidisiplina, dapat ikaw sinasaktan. Hindi naman siguro excessive, no? Lagyan nyo na lang ng CCTV siguro yung mga classroom kung kaya ng budget para makita mo kung ano yung excessive at hindi. Pero paniniwala ko may mga bata na dapat sinasaktan para matuwid kasi hindi sila natatakot. Hindi rin tumatalab sa kanila yung pagkakapahiya. Ako nung tumatalab eh. Kasi pag tinawag ako mataba nung teacher nun, talagang pahiyang-pahiya ako. Kaya yung kilala kang may honor tapos bagsak ka o mababa yung grade mo, pahiyang-pahiya ako. O pag sininghalan ako na tumatawa ako, pag nakalabas yung ngipin, ano yan, noisy. Malaking ngipin ko. Bilang nakalabas. O di noisy ka ngayon. Mga ganon. Sa bata, mapapahiya ka dun eh. So naranasan ko mapahiya. Nung nag-high school naman ako, iba naman yun. Wala naman akong kilala dun. Although yung doktora, school doctor, natulungan niya ako kasi
pag may sakit ako, ginagawa niya ako ng medical certificate. Alam niya na may sakit talaga ako. Hindi kagaya ng wala kang kilalang doktor, ang hirap pang humanap ng gagawa ng medical certificate mo. So, yun naman ang nakatulong sa akin nung high school ako. Pero the rest, hindi, kasi pinapahiya pa rin ako. Nung high school naman ako, pinapasali ako ng mga teacher sa mga pageant. Hindi ko linya yun. Di naman tayo pang ganon. Di naman tayo, pang banda-banda, ganun. Hindi naman pang pageant. Siyempre, awkward naman yun sa akin. Kaya lang, ipe-penalty ka doon o kaya mapipilita ka magbayad ng entrance fee o nung kung ano man. Pero kasi ako, loko-loko ako pero tahimik. Di ako nanggugulo sa klase. Nanggugulo ako sa labas. Kasi ang mga classmates mo matitino yun nag-aaral yun Nung naligaw ako ng landas, hindi ko sila gustong idamay sa ganun o makita nila yung mga ginagawa ko sa labas na hindi tama. So, hindi ko dinadala sa school. Yun nga lang, pag ginulo mo ako nun, wala akong kinakatakutan sa inyong mga sa mga gago doon, mga nantitrip. So ako dapat balanse yung gawin natin sa school system. Proteksyonan, number 1, yung mga kabataang nag-aaral lang, sa mga bully, sa mga manyak na teacher. At ikalawa naman, ay disiplinahin din sila nang naaayon at naaangkop para tumino. Huwag nating itulad yung educational system natin o yung kultura ng educational system natin when it comes to discipline. Huwag nating itulad sa Amerika. Otherwise, lalaking bastos yung mga bata na yan. Ako, ang dami ko nakikita ang bata. Bata pa lang, sarap na talagang sapukin Kasi may mga sinasabi o ginagawa sila na hindi dapat sinasabi at ginagawa ng taong nasa edad nila. Anyway, God bless you.